Amen. And nandiyan po kayo sa First Kings chapter number 18. And kung ako po tatanungin po ninyo actually, isa po sa mga pinaka popular na passages po ng Bible, ang First Kings chapter 18. And isa po to sa mga more exciting stories na makikita po natin. Kasi ito po yung, katulad na binasa po natin kanina, dito po natin makababasa yung kwento kung paano po kinalaban ni Elijah, one of the greatest prophets of all time. No, in fact, si Elijah po isa po sa mga pinapaniwalaan po natin na mga propeta na babalik sila isa po sa dun sa two witnesses na babalik po at the end times. Okay? And dito natin makikita kung paano niya nilabanan yung 450 prophets ni Baal. Okay? Pero so ang gagawin po natin ngayong umaga pong ito is pag-aaralan po natin yung buong chapter, so magiging para po siyang Bible study. And ang pamagat po ng sermon ko po sa inyo ngayong ngayong umaga pong ito is stability in serving God. Sapagkat naniniwala po ako na pag tinignan po natin yung mga characters sa chapter po na to, sa 1 Kings chapter 18, okay, makikita po natin or matututunan po natin yung mga prinsipyo kung paano po ba tayo magiging stable or paano tayo magiging consistent or paano tayo makakasigurado na kahit na mahirap ang panahon or merong mga kasi 'di ba kapag lalo na pag naglilingkod ka sa Diyos, okay, hindi mo naman po pwedeng sabihin na lahat na lang ng araw mo porket naglilingkod ka sa Diyos is palaging okay. Okay, may mga panahon na kakainin ka ng trabaho mo, katulad ko ng Sabado, sorry po, right? Kakainin ka ng oras ng trabaho, kakainin ka ng problema mo sa buhay mo, kakainin ka ng problema sa pananalapi and things like that. Pero kung gusto natin na palaging mag-serve sa Panginoon or mabuhay na naglilingkod sa Panginoon, kailangan po natin tingnan or humanap ng paraan kung paano tayo magiging stable or paano tayo magiging kumbaga palaging nakakapaglingkod sa Panginoon even during times of uncertainty or during difficult times. And the reason kung bakit nakita ko yung idea na to is because of the fact na nung panahon na to ni Elijah, para lang po mabigyan kayo ng background, ito po ay panahon ng kagutom. Okay? Kasi nung naging hari si Ahab, okay, naging sobrang sama ng bayan ng Israel to the point na pinanalangin ni Elijah na dapat 3 years na hindi uulan. Okay? Now, imagine niyo kung gaano kahirap yung 3 taon na hindi umulan. Right? Like dito sa Pilipinas pa lang, wala pa nga atang 1 buwan na hindi umuulan, right? Okay, parang hirap na, init na tayo, right? Or in fact, kapag 2 buwan hindi umulan, there's a point na minsan na binabalita, di ba sa TV, if you would notice sa TV, binabalita nila na yung mga dam na nawawalan na ng mga tubig and malapit na magkaroon ng water shortage and things like that. Yun pa lang, 2 buwan pa lang na hindi umuulan yon, right? And so imagine ninyo yung crisis na dinanas nila nung si Elijah mismo nanalangin sa Diyos na, Lord, wag mo munang paulanin ng 3 taon. Okay? And nandito tayo sa kwento na yon wherein 3 years in, sabi ng Bible, hindi na umuulan sa bayan ng Israel. Tingnan niyo po yung verse number 1. Sabi ng 1 Kings chapter 18 verse 1, it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the third year po ng famine, saying, Go show thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. So sabi ng Bible, kasi nagtago sa 1 Kings chapter 17, pag tinignan niyo po yung kwento doon, hindi na natin pupunta kasi medyo marami po tayong pag-uusapan ngayon. But in 1 Kings chapter 17, nagtago siya doon sa Seraphat woman. Tandaan niyo yung balo na wala nang mahalos makain, tapos sabi ni Elijah, ako muna pakainin mo. Tapos mula doon sa kanya lalagyan ng pagkain, hindi nawala ng pagkain until 3 years, right? So dito sabi ni nagbigay ng utos ang Panginoon, ipakita mo na yung sarili mo kay Ahab. Verse 2, and Elijah went to show himself unto Ahab, and there was a sore famine in Samaria. Verse 3, and Ahab called Obadiah. Ito po yung first character na pag-uusapan po natin, si Obadiah. And si Obadiah po ay servant ni King Ahab. Sabi ng verse number 3, and Ahab called Obadiah, which was the governor of his house. Now Obadiah feared the Lord greatly, for it was so that when Jezebel cut off the prophets of the Lord, that Obadiah took 100 prophets and hid him by 50 in a cave, and fed them with bread and water. Now, what's interesting about Obadiah, kung titingnan po natin, okay, is because of the fact na si Obadiah,
Siya po ay naglilingkod sa tahanan ni Ahab. In fact, sabi ng Bible, he's the governor ng bahay ni Ahab. Okay, pero he's fearing God also. So now, para lang po malinaw sa kwento po na to, pag kayo nagtrabaho sa bahay ni Ahab during those times, this is not a godly job. Okay? Now, I'm not saying na, just to be clear, I'm not saying na kailangan tayong palaging magre-rebel or lagi tayong salungat sa gusto ng boss natin. Okay? Kasi at this point, yung mga boss ninyo probably, hindi naman nila gugustuhin pumatay ng propeta. Right? Ang gusto lang nila magkaroon ng income, kaya probably pinapapasok ka nila ng Sabado or things like that. Pero iba yung kaso ni Obadiah kasi yung boss niya, okay, pinapapatay lahat ng propeta ng Diyos during those times. Okay, which is si Jezebel na asawa ni King Ahab. Okay? So yung boss niya gustong papatay lahat ng propeta ng Diyos, pero siya, okay, siya ay nagtatrabaho bilang governor, bilang kumbaga mayordomo, kasi yung mayordomo, di ba, babae yun? Okay, so yung kumbaga, siya yung pinaka-head ng tahanan ni Ahab at yung boss niya gustong ipapatay yung mga propeta ng Diyos. So ang ginawa ni Obadiah, instead na mag-resign sa trabaho, okay, nagpatuloy siya na magtrabaho, okay, sa tahanan na yon, pero ang ginawa niya para maibsan yung kumbaga siguro guilt sa damdamin niya, tinago niya yung 100 propeta ng Diyos at pinakain niya. Okay, so tinago niya yon doon. Now here's the problem about this. I'm not gonna let you turn there, pero sabi ng Bible sa Luke 16 verse 13, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. So malinaw na turo ng Bible actually, mga kapatid, is the fact na hindi tayo po pwedeng mamangka sa dalawang ilog, so to speak. Tama? Na hindi po pwedeng naglilingkod ka sa Diyos pero mahal mo yung pera. Hindi po pwedeng naglilingkod ka sa Diyos pero mahal mo yung boss mo na salungat sa Diyos. Okay? What I'm saying is this. Okay, may mga bagay na kailangan na hindi natin makukuha both. Okay? Pero ito si Obadiah, kasi syempre, to me, I would understand dahil kung governor ka na ng tahanan ni Ahab, probably malaki na yung sweldo mo. Probably mahirap na iwanan yung sweldo na tinatanggap mo dahil sa paglilingkod mo doon sa trabaho. And I mean, probably hindi naman ikaw siguro kumbaga nagtrabaho na ikaw na agad yung governor. Right? And I'm just giving benefit of the doubt to Obadiah. Pero sinasabi ko, probably importante sa kanya yung trabaho na yun dahil pinaghirapan niya yun and maraming nagbabayad sa kanya. But what I'm saying is, ang boss mo, kumbaga, pinapatay niya yung mga propeta ng Diyos. Okay? So, this is a hard line na dapat nating makita. Okay? Pagpatuloy natin yung binabasa nating kwento. Sabi ng Bible sa verse 5, 1 Kings chapter 18, verse 5, and Ahab said unto Obadiah, go into the land, unto the fountains of water, and unto all brooks, peradventure we may find grass to save the horses and mules alive, that we lost not all the beasts. So they divided the land between them to pass through it. Ahab went one way by himself, and Obadiah went other way by himself. So sinabi ng Bible, ang kailangan nilang gawin dahil nga tagutom, dahil may famine, kailangan nila ngayon maghanap ng pagkain para sa mga hayop. So naghiwalay si Ahab at si Obadiah, and eventually nagpakita si Elijah kay Obadiah. Sabi sa verse number 7, and as Obadiah was in the way, behold, Elijah met him, and he knew him, and fell on his face, and said, art thou my Lord Elijah? And he answered him, I am. Go tell thy Lord, behold, Elijah is here. So ngayon, dumating ngayon yung punto, mga kapatid. Remember, si Obadiah, okay, gusto niya na mamangka siya sa dalawang ilog. Right? Mag-serve ako sa Panginoon, matatakot ako sa Panginoon, but I'm still going to serve the house of Ahab. So dumating ngayon yung punto, mga kapatid, na kailangan niyang mamili between Elijah and Ahab. Bakit? Kasi yung dalawang yun magkaaway. Right? Sabi ng verse number sabi ng verse 8, and he answered, si Elijah, sabi, go tell thy Lord, behold, Elijah is here. Gusto kong kitain mo, makita yung boss mo, sabi ni King Elijah.
or sabi ni Elijah, ni Prophet Elijah, kay Ahab. And he said, "What have I sinned? That thou wouldest deliver thy servant unto the hand of Ahab to slay me." Isn't it interesting? Kasi sa akin mga kapatid, interesting na nung sinabi ni Elijah kay Obadiah, gusto kong makita yung boss mo, okay, ipakita mo sa akin yung boss mo, i-set up mo kami ng boss mo, okay, sabi niya, teka lang, bakit mo ko gustong ipapatay? Okay? Bakit ganun yung naging reaction ni Obadiah? Kasi tingnan niyo po, sabi ng Bible sa verse number 10, as the Lord thy God liveth, there's no nation or kingdom whither my Lord hath not sent to seek thee. And when they said he is not there, he took an oath of the kingdom and nation that they found thee not. And now thou sayest, go tell thy Lord, behold, Elijah is here. And it shall come to pass as soon as I am gone from thee, that the Spirit of the Lord shall carry thee whither I know not. And so when I come and tell Ahab, and he cannot find thee, he shall slay me, but I, thy servant, fear the Lord from my youth. Ano sinasabi ni Obadiah dito mga kapatid? Ang sinasabi ni Obadiah, teka lang, okay, yung boss ko galit na galit sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi 3 years mo pinanalangin na magkaroon ng famine. Okay, ikaw ang tinuturo ng boss ko na may kasalanan kung bakit may tagutom sa panahon na to. In fact, pinapahunting ka niya. Okay, merong nakalagay na presyo sa ulo mo, Elijah, na kapag nakita ka, ikaw yung most wanted person, na kapag nakita ka ng boss ko, gusto ka niyang ipapatay. So ngayon, gusto mo akong ipaset up yung usapan ninyong dalawa, tapos baka hindi ka sumipot. Okay? Baka mamaya sabihin ko sa boss ko, boss, nakita ko si Elijah. Tapos nung magsiset up na bigla kang dalhin ng Panginoon sa kung saan at hindi ka makita ng boss ko, magalit pa sa akin, baka ipapatay ako ng boss ko. Right? So anong makikita natin dito mga kapatid? Ang makikita kasi natin dito is the fact na dahil si Obadiah na namamangka sa dalawang ilog, meron siya ngayong takot about uncertainty na baka hindi dumating si Elijah. And here's the truth about this mga kapatid. The truth that I want you to learn, okay, is the fact na palaging merong uncertainty. There is certainty with uncertainty. Hindi po pwede na lahat na kahit anong planong gawin natin, it's 100% perfect. Hindi mangyayari yun. Okay? Nung Friday, okay, ito plano namin nung Friday. Okay? Pupunta kami doon ng umaga sa Kainta. Okay? Tatapusin namin yun ng alas 12 ng tanghali at babalik ako dito para mag-soul winning ng alas 4 ng hapon. Anong oras kami natapos? Alas 6 ng gabi. Bakit? Kasi mahirap maghinang, okay? Masyadong mahirap mag-wire, mainit yung taas ng church, yung kisame ng church, mahirap, mabigat yung speaker. May mga bagay na hindi namin, tiningnan or inisip or whatever. Bakit Brother Chris? Dahil ba mahina kayo magplano? Hindi, dahil tao kami. Okay? I mean, merong mga bagay na hindi natin po pwedeng sabihin na, hindi, alam na namin kung anong mangyayari. Punta kayo ng Isaiah chapter number 10. Isaiah chapter number 10. Isaiah chapter number 10. So, ang takot ni Obadiah is, teka lang Lord, teka lang Elijah, baka hindi ka sumipot. Pero may possibility. Di ba? May possibility, totoo naman yun eh. May possibility na hindi pupunta si Elijah. Right? Minsan may mga events tayo na ginagawa. Nagpaplano tayo. Alam niyo, minsan ako mahirap magplano. Yung minsan, hindi dadating. Sorry Okay? Brother Chris, pupunta kami. Tapos biglang, sorry Brother Chris, may nangyari ganito, ganyan. Alangan namang magalit ako. Bakit? Kasi meron mga kapatid na I understand why. Kasi may mga bagay na nangyayari na hindi natin ini-expect. Right? May magsasabi minsan, Brother Chris, pupunta ako sa Soul Winning Marathon. Okay? Tapos mag-message maya-maya, one hour before mag-Soul Winning. Sabi niya, Brother Chris, sisira yung motor ko or something like that. Ano magagawa ko? Right? Ibig sabihin ko mga kapatid, kasama sa buhay natin yung uncertainty. And, paano natin magagawa, paano ngayon, anong gagawin natin? Kailangan nating palaging mamili. Doon po pumapasok yung importansya na ang puso mo dapat buo
sa paglilingkod sa Diyos. Okay? Yun yung importansya, no? Before pa mangyari yung mga bagay na uncertain sa buhay natin, meron ka ng decision na, as for me and my house, we will serve God. Okay? Kasi mga bagay talaga na hindi natin kayang kontrolin eh. Okay? Pero ang question, anong gagawin mo kapag dumating yung mga bagay na yon? Magpapadala ka na lang ba sa, hindi kasi mahina kami ngayon eh, wala kami No, ang dapat is, we will still serve God kahit na wala yung mga bagay na yon. Right? So, tingnan niyo sabi ng Bible sa Hosea chapter 10. Nandiyan ka sa Hosea chapter 10, tingnan niyo po yung verse number 2. Sabi po doon, their heart is divided. Ano ibig sabihin ng heart is divided? Ang ibig sabihin po nun, hindi sila sigurado. 'Di ba? Meron silang mga pag-aalinlangan. And now, pansin niyo, their heart is divided. Now shall they be found faulty, they shall break down their altars, he shall spoil their images. Ano sinasabi ng Bible? Na dahil ang kanilang puso ay hati, okay, sila ngayon ay faulty, sila ngayon ay may pagkakamali, sila ngayon ay may sira. Okay? So, ibig sabihin, para hindi po tayo masira, kailangan mga kapatid, we should be all out serving only one master. Okay? Now, I'm not saying na, sige, mag-resign na tayo lahat at maging full-time na lang tayo lahat. Okay? Kasi hindi po yun ang buhay. Okay? Meron isang heretic, unsaved person, before pa siya ma-name na Prince. Okay? Sorry po. Naubo ko eh. Okay? Sabi niya sa akin, okay, sana ang buhay daw, sana daw meron siyang negosyo na hindi niya na kailangan pang maghanap ng trabaho, kumita ng pera, para daw makapag-focus siya sa pagsaserve sa Panginoon. Di ba ang ganda pakinggan? Okay? Pero, ewan ko, wala akong negosyo pero di ba kapag may negosyo ka, kahit na maganda yung negosyo mo, ano iisipin mo? Dadating yung panahon, malulugi ako. May pag-iisip ka pa rin. Alam mo kung bakit? Pag may trabaho ka, anong problema mo? May sweldo ka. Tama? Pero, iisipin mo pa rin kasi minsan kahit naman may trabaho ka, yung sweldo mo pwedeng ma-delay. Tingin mo ba na lahat ng kumpanya sa mundo, kung ang kumpanya mo never na-delay ang sweldo mo, praise God. Pero alam nyo ba na may mga kumpanya sa mundong ito na delay magpasahod? Okay, and I'm not saying na tama yun. I'm just saying nangyayari yun. Okay? And here's the thing, kasama sa paglilingkod mo sa Diyos, yung mga persecution at hardship na nararanasan mo. Okay? Hindi naman, kasi etong problema kasi sa maraming mga Pilipino, ang tingin nila, pag naglingkod sila sa Diyos, pag nagsimula silang mag-soul winning, pag nagsimula silang pumunta sa church, okay na ang buhay nila, wala na silang problema sa buhay. Hindi po to Pentecostal. Sorry po, Baptist Church po yung pinuntahan ninyo ngayong Sunday. Okay, hindi po to Pentecostal na this is your best life now. No, kapag naglingkod ka sa Diyos, okay, meron pa rin paghihirap kasi part po, sabi ng Bible, that through tribulation we should enter the kingdom of God. Hindi po tayo papasok sa kaharian ng Diyos na masaya at na mayaman tayo or things like that dahil kaangkla po ng buhay pananampalataya po natin yung paghihirap. And so therefore, mga kapatid, dapat ngayon pa lang establish na tayo na kahit anong mangyari, isang puso lang natin dapat maglingkod tayo sa Diyos. Yun yung pinapakita ko po sa inyo sa pamamagitan ng character ni Obadiah na hindi po important. Alam nyo, here's the thing, lahat po tayo, gusto po natin ng marangyang buhay, tama? Ng komportable, kahit na hindi mo pa sabing gusto mo ng marangya, at least gusto natin ng komportableng buhay. Tama? Pag ako tinanong mo, Brother Chris, gusto mo ba ng kotse? Aba naman! Bakit naman hindi? Di ba? Alam nyo, pag ako in-offeran ninyo, yung pagbabiyahe ko po, pwede na po ako magkaroon ng full-time job nun. Okay? Nagbabiyahe po ako 8 hours a day. Okay? Kung may magpapasweldo po sa akin ng arawan para lang bumiyahe, kukunin ko yun. Okay? Kasi yun naman talaga ginagawa ko eh. Okay? So gusto ko bang magkakotse? Of course. Pero would I forsake God para magkaroon ng sasakyan? No. Okay? Kasi isipin nyo, kapag hindi po ako pag tinigilan ko yung paglilingkod ko sa Diyos, alam nyo ba, nakalahati ng mga biyahe ko mawawala din. Ano bang purpose ng kotse ko? Wala. Okay, bakit ko pa gusto mo ba, Brother Chris, magkaroon ng magandang bahay? Of course.
Okay, sino ba naman ang ayaw tumira sa Forbes Park? Okay? I mean, ako ayoko, probably ako ayoko, but you know, bibigyan ka ng ganung bahay, 'di ba? Tatanggihan mo pa ba 'yon? Of course not. Pero here's the thing, hindi ko po ipagpapalit yung paglilingkod ko sa Diyos para magkaroon ng mansion sa Forbes Park. Bakit? Kasi ang buhay ko, hindi naman lang dito sa lupa lang eh. Ang buhay ko, meron din akong buhay na kailangan kong itira sa... meron kang mansion dito sa lupa, tapos pagdating mo sa langit, wala ka namang reward sa Panginoon dahil ang buhay mo puro na lang pagtatrabaho. Hindi balance, di ba? Meron kang pleasure dito sa lupa ngayon, pero pagdating mo sa langit, wala ka namang rewards dahil wala ka namang ginawa sa Panginoon. Anong silbi ng buhay mo? Anong silbi ng meron kang 60, 80 years dito sa mundo, tapos pagdating mo sa langit, okay, I assume save kayo, okay, wala ka man lang naipundar ni isang, alam mo yun, isang haligi ng mansion mo, wala. Bakit? Puro ka na lang trabaho eh. Right? What I'm saying is, mga kapatid, part po ng buhay natin dito sa mundo, as servants of God, yung kahirapan po. So wag po tayong papadala na ang hirap naman ng buhay. Brother Chris, hindi mo ba alam napakamahal na ng gasolina ngayon? Brother Chris, hindi mo ba alam na napakamahal na ng bigas ngayon? Brother Chris, napakamahal na ng mga bilihin ngayon, napakahirap na magpaaral ngayon. Look, friend, that's part of life. Pero ang tanong, maglilingkod ka pa ba sa Diyos kung mahirap ang buhay? Dapat ang sagot natin is yes. At hindi po tayo magde-decide kapag nandun na tayo sa sitwasyon na yon. Ngayon pa lang po mag-decide na po tayo kasi tingnan niyo, punta po kayo ng 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Habang pumupunta po kayo doon, remember yung parable of the sowers? Meron po dong buto na napunta sa thorny places. At ang sabi ng Bible, ito po yung sabi ng Bible patungkol po dun sa buto na napunta sa thorny place. Sabi nun, then that which fell among thorns are they which when they have heard go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life and bring no fruit to perfection. Alam nyo, kapag nagpadala tayo sa mga kagustuhan ng mundo, tingnan niyo, bakit kayo nagtatrabaho ng gusto? Kasi pwede naman, di ba? Pwede naman magkaroon kayo ng simpleng bahay. Tama? Pwede naman kayo magkaroon ng simpleng, pwede naman kayo mag-commute. Probably, right? Pwede naman kayo magkaroon ng cellphone lang. Di ba? Tama? Pero bakit gusto niyo ng iPhone? Hindi ko sinasabi pag may iPhone ka, wicked ka. I'm just saying, boy, are you striving for that kind of pleasure kung hindi mo naman afford, right? Especially if you don't afford it. Okay? Bakit kailangan mo magkaroon ng alam niyo yung mga tao, bakit kailangan magkaroon ng Ferrari, pwede namang Mirage, di ba? Right? Bakit mo kailangan tumira sa Forbes Park kung pwede ka naman tumira sa isang malinis at payapang, hindi naman ganun kasikat na subdivision. Bakit kailangan yung gawin yun? Kasi kung yun, mga kapatid, ang focus, sabi ng Bible, macho-choke lang tayo ng richness and ng pleasures ng buhay na to. Okay? Pwede ka naman magbakasyon eh. Di ba? During Soul Winning Marathon or Mission Trip. Di ba? Bakit? Pwede naman, ginagawa naman yun, di ba? Bakit ba kapag nag-mission trip pa tayo, puro na lang tayo soul winning? Di naman eh. Di ba? Okay, pero hindi, gusto mo sa Boracay ka eh. Di ba? Gusto mo doon sa Puerto Galera, di ba? Okay? Kasi doon, bakit? Kasi mas maganda doon. Right? What I'm saying is, and I'm not saying that wag kayo magbakasyon or things like that. What I'm saying is, if you're going to just pursue, if you're just going to have this idea na ito na maganda, itong mga bagay lang na komportable and things like that, okay, mawawala po kasi mga kapatid yung focus natin sa paglilingkod sa Diyos. Wherein, pwede naman nating i-enjoy yung mga, little pleasures of life habang naglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi nga lang siya ganun kaganda. Okay, hindi nga lang siya ganun ka-furnish. What I mean. Okay, but you can still enjoy the pleasures of life. Right? During soul winning, hindi ba't kumakain tayo sa mga minsan masasarap na restaurant? Bakit natin ginagawa yun? Kasi we can enjoy the pleasures of life while serving God.
what I'm saying is hindi ninyo kailangan i-focus ang sarili ninyo to get the pleasures of life na yun na lang at hindi na ako magsisimba, hindi na muna ako maglilingkod sa Diyos. Kasi di ba yun ang mentality ng Pinoy? O maglilingkod ako sa Diyos. Sabi ng estudyante, maglilingkod ako sa Diyos pag nakagraduate ako. Nung nakagraduate, maglilingkod ako sa Diyos pag may trabaho na ako. Nung nagtatrabaho, maglilingkod ako sa Diyos pag nag-retire na ako. Pag nag-retire ka, maglilingkod ako sa Diyos, wala na akong lakas eh. Paano ka pa maglilingkod sa Diyos? At here's the thing, kung yun ang mentality mo, kailan ka maglilingkod sa Diyos? Because you will always find excuses. Laging may excuse. I mean, it's just, dalawang bagay lang na yun, di ba? Ano sabi ng kasabihan natin? Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, napakadaming dahilan. Yun lang naman yun eh. Right? And here's the thing, okay? Buti na lang hindi tayo nabuhay. Alam niyo yun? Hindi tayo nabuhay sa panahon na sinusulat pa lang yung Bible. Okay, kasi sa totoo lang naaawa ko sa Bible character nito. Tingnan niyo po yung 2 Timothy chapter 4, sa verse 10. Sabi po doon, "For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus to Dalmatia." Ano sabi? Kasi here's the thing, pag binasa niyo po ito sa ibang verses, so kunyari sa Philemon, and things like that, yung Bible character na po na si Demas, okay, ano po siya eh, zealous po siya pagdating sa mga gawain ng Panginoon. Ang problema pagdating po sa 2 Timothy chapter 4, ang sabi ng Bible, si Demas, na first, iniwan niya si Paul. Bakit niya iniwan si Paul? Sabi niya, having loved this present world. Buti na lang, hindi tayo nabuhay. Kasi imagine nyo to, di ba? Kawawa si Demas ngayon. Right? Bakit nandun siya sa langit? Okay, ang kanyang testimony, okay, ang kanyang forever testimony na nakasulat sa kanya sa Bible, I've loved the present world. Right? And here's the thing, kung Christian ka, dalawang pangalan ang hindi mo ipapangalan sa mga anak mo. Ano yon? Lot and Demas. Tama ako? Sino malakas ang loob na papangalanan yung anak nila? Lot. Ayaw nyo nun. Bakit? Kasi pangit ang testimony ni Lot eh. Same Christian naman si Lot, di ba? Same si Lot. Nasa langit siya ngayon. Pero bakit ayaw ninyong pangalanan yung mga anak ninyo na Lot? Kasi ang testimony niya pangit, di ba? Siya lang yung tao nakaligtas sa Sodom and Gomorrah dahil hindi siya nag-soul winning. Okay? Si Demas, naglingkod siya sa Panginoon, pero ang testimony niya at the end of the day is siya yung pinakamalaking backslider ni Paul sa grupo ni Paul. Bakit? Kasi siya yung minahal niya yung present world. And here's the thing, hindi nga sinusulat yung buhay natin sa Bible ngayon, pero alam niyo mga kapatid, sa isipan ng maraming mga tao, kapag nag-backslide kayo, nakatatak na sa inyo yun eh. Hindi nyo ba alam yun? Hindi nga sa Bible nakasulat, pero alam niyo yung testimony niyo sa ibang tao. Si kapatid na ganun, siya yung backslider, di ba? Kasi siya yung nag-ano ng ganito, ganyan. Nasa isip na nila yun eh. Right? So what I'm saying is, let's have this testimony na hindi katulad kay Demas. That, yes, naglingkod. Tsaka alam nyo, sayang yung paglilingkod ninyo kung at the end of the day, may iwan nyo lang siya dahil minahal ninyo yung present world. Alam nyo, sabi ng Bible, huwag tayong maging half in, half out. Di ba sa Church of Laodicea, ayaw ng Diyos ang Church of Laodicea. Bakit? Kasi half of them are hot or neither were cold or nor hot. No? I will spew thee out of my mouth, sabi nga ng Bible sa kanila. Right? So, ibig sabihin mga kapatid, that we should live with the reality na may mga bagay na hindi natin kayang malaman, and therefore, ngayon pa lang, kailangan natin mag-decide sa kung ano yung magiging mas importante sa atin. Balik po kayo ng 1 Kings chapter 18. 1 Kings chapter 18. So, ang problema kay Obadiah is he's serving two masters. Pero, mas malaki pa siyang problema. Kasi tingnan niyo po sa verse number 18. Verse number 11. 2 Kings chapter 18, verse 11. And now thou sayest, go tell thy Lord, behold, Elijah is here, and it shall come to pass as soon as I am gone from thee, that the Spirit of the Lord shall carry thee whither I know not. And so when I come and tell Ahab, and I cannot find thee, he shall slay me. But I, thy servant, feared the Lord from my youth. Was it not told, my Lord,
what I did when Jezebel slew the prophets of the Lord, how I hid 100 men of the Lord's prophet by 50 in a cave and fed them with bread and water. And now thou sayest, go tell thy Lord, behold, Elijah is here and he shall slay me. Verse 15, importante po ito. Kasi sabi doon sa verse 15, and as the Lord of hosts liveth, whom before whom I stand, I will surely show myself unto him today. So, sumunod si Obadiah kay Elijah, nung binigyan niya ng assurance, si Obadiah, na hindi, magpapakita ko sa'yo. Okay? At ito yung problema kay Obadiah, kasi palagi po siyang naghahanap ng assurance. At this point, naghanap siya ng assurance. Okay? At makikita niyo sa mga tao nagdadalawang palaging, double-minded, na ang gusto nila palagi is yung gusto nila sigurado. Merong, alam niyo, sigurista, okay? Na hindi ako kikilos hanggat hindi ko sigurado kung ano yung magiging kakalabasan nito. Now look, I'm not saying na kailangan nating maging stupid and iplano ng pangit yung buhay natin. Okay? I'm not saying that. Obviously, minsan kailangan natin tingnan kung ano yung better options and things like that. Pero alam niyo mga kapatid, meron kasing balance dun sa palagi ka naghahanap ng assurance. Kasi pag palagi ka naghahanap ng assurance, hindi ka na po gagawa ng kahit na anong bagay sa sarili mo. Okay? Punta po kayo ng Judges chapter 6. Papakitaan ko po kayo ng isang Bible character na may ganitong characteristic. Think about soul winning, di ba? Pag nagsa-soul winning po kayo, hindi naman sigurado na lahat ng lalapitan ninyo papayag na kausapin nyo. Di ba? And here's the thing, kapag ang tingin mo na lang, right, gusto ko doon ako sa sigurado na lagi akong kakausapin. Dapat, teenager, di ba? 18 to 21 years old, okay? Tapos yung tipong, pag nakaupo lang sa park, yung tipong nakatulala lang na ganun. Di ba? Yung tipong wala siyang ginagawa. Kasi yung ganun, sigurado makikinig sa akin yun. Di ba? Pag ganun ang mentality ninyo sa soul winning, tingnan ninyo kung gaano karaming tao ang makakausap ninyo. I mean, makakausap kayo probably, pero sa tingin nyo ba effective? Paano kapag walang taong ganun sa park? Paano kapag pagdating nyo sa park, lahat sila busy, lahat sila sumasayaw, di ba? Kasi yun naman nang palagi nasa park, di ba? Paano kapag walang ganun? Anong gagawin mo? Titigil na lang ako mag-soul winning kasi wala ako nakikitang sigurado na makikinig eh. Yung ba dapat mo maging attitude? Or dapat sumugal tayo ng konti, so to speak, right? And take our chances na, baka naman. Kasi totoo naman. What I mean is, totoo na sometimes, meron tayong kumbaga, ang tawag doon, average, na kapag tinignan natin, ito yung standard ng lalapitan ko. Tama? Pero hindi rin natin maaalis mga kapatid yung katotohanan na minsan, may mga tao na mukhang hindi makikinig, mukhang hindi maliligtas, pero pag kinausap mo, maliligtas pala. Okay? So what I'm saying is we have to have a balance of like, ano yung standard mo, and take chances minsan na kahit hindi mo siya trip kausapin, okay, kausapin mo pa rin kasi baka maligtas. Okay? Huwag tayong palaging gusto natin yung sigurado. Okay? That's what, yun yung gusto ko po ipakita sa inyo. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Bible, alam niyo kung sino yung laging humihingi ng signs? Sino? Mga Pariseo. Diba? Sabi ni Jesus Christ, this wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto them, but the sign of prophet Jonah. Diba? Sabi ni Jesus Christ yun, na itong wicked generation na to, in fact, kapag lagi ka naghahanap ng sign, ang tawag sa'yo ni Jesus Christ? Evil and wicked generation. Ibig sabihin mga kapatid, na merong sobrang sama sa isang bagay, sa aspeto ng buhay mo, kapag lagi kang merong assurance. Okay? Yes, binigyan tayo ng assurance of salvation. Pero alam nyo ba na yun lang ang assurance na binigay sa atin ng Diyos? And here's the thing. If there would be the greatest assurance, yun yung pinaka-greatest assurance. Kasi ano pa bang mangyayari sa inyo pagkatapos nun? Brother Chris, takot ako mamatay. Tapos pupunta ka ng langit? Di ba? Explain nyo nga sa akin, paano naging nakakatakot yun? Brother Chris, ayoko pang mamatay. Yeah, nakakatakot yun para sa... Ako honestly mga kapatid, natatakot po akong mamatay, hindi para sa akin. Okay? Natatakot ako mamatay kasi wala na pong bubuhay sa dalawa kong anak at saka sa asawa ko. Yun lang kinakatakutan kong mamatay. Okay? Other than that, okay,
Ano pa nakakatakot sa mamatay? Pupunta ako ng langit. Okay? What I'm saying is, that's the greatest assurance that we can have. Masatisfy na po tayo dun. Okay? Huwag po tayong masyadong, gusto ko yung gagawin ko palaging sigurado. Kasi pag ganun po yung mentality po natin, hindi na tayo masyadong gagawa ng malaki para sa Panginoon. Malilimit po tayo nung mga nung situation natin. Bigyan ko po kayo ng isang example. Kilala niyo si Gideon? Nasa Judges 6 po kayo. Tingnan niyo sabi ng Bible sa Judges chapter 6 verse 36. And Gideon said unto God, this is ang instance po na to is nung si Gideon po tinatawag ng Diyos para mamuno sa army of Israel. Sabi ni Gideon, if thou wilt save Israel by my hand, as thou hast said, behold, I will put a fleece of wool. Lalagyan ko ng tela, okay, yung sahig, and if the dew be on the fleece only, and it be dry upon all the earth beside, then shall I know that thou wilt save Israel by my hand, as thou hast said. Perfect miracle, correct? Pag meron kang wool, nilagay mo sa labas, at sabi ni Gideon, yung wool lang yung basa. Tapos yung lahat ng lugar, yung lupa, tuyo, and things like that. Ngayon, malalaman ko na, Lord, na talagang tinawag mo ko. Di ba? Perfect miracle. Pero problema, hindi lang siya na-satisfy doon. Verse 38. And it was so, when he rose up early on the morrow, and thrust the fleece together, and wring the dew out of the fleece, a bowl full of water. And Gideon said unto God, let not thine anger be hot against me, and I will speak but this once. Let me prove, I pray thee, but this once with the fleece. Let it now be dry only upon the fleece, and upon all the ground let there be dew. Di ba? I mean, nakakatawa to kasi sa verse 37, parang sinasabi niya, Lord, ito lang kailangan ko. Kailangan ko lang patunay, Lord, na yung fleece basa, tapos yung lupa tuyo. Tapos kinabukasan, kinuha niya yung fleece, piniga niya, isang bowl, yung lumabas na tubig. I mean, hindi mo ito makikitang miracle na to mga kapatid this is the reason why it's a miracle. Kasi kahit na maglagay ka ng tela, for example, sa Tagaytay, I don't know, hindi ko pa naman ito nagawa. Subukan ninyo, sa Tagaytay ka, lagyan mo yung tela, yung hamog doon, hindi mo mababasa yung tela ng ganun. Okay, I don't think so. At least, okay, pero si Gideon ginawa niya. Tapos pagkatapos nung ginawa ng Diyos, humirit pa siya ng isa. Lord, isa pa nga. Hindi ako sigurado, Lord eh. Kinakabahan talaga ako, Lord. Hindi ko sigurado eh. Okay? At, now here's the thing. Okay, Gideon get out of the history as one of the greatest judges of the world of Israel kasi, di ba, he delivered Israel using 300 people. Okay? Pero pansinin niyo yung, so punta kayo ng Judges chapter 7. Judges chapter 7. By the way, spoil up, just to finish the story, ginawa din ng Diyos yun sa kanya. Okay? So, binigay din sa kanya yung miracle na basa lahat ng lupa, pero yung fleece tuyo. Right? So, sigurado to, Lord. Okay, sigurado na to. Pero what I'm talking about is not yung outcome nung ginawa sa buhay ni Gideon, pero yung mentality niya. Okay? Kasi from that time on, okay, laging dependent na lang si Gideon sa kung ano yung situation na meron siya. Okay? Sigurado na siya, I mean, imagine nyo, 2 milagro pa yung binigay sa kanya ng Diyos. Pero tingnan nyo yung mentality niya sa Judges chapter 7. Basahin natin in verse number 9. And it came to pass the same night that the Lord said unto him, Arise, get thee down unto the host, for I have delivered it unto thine hand. Okay? So sabi ng Bible, pumunta ka na doon sa kalaban mo kasi sigurado na matatalo mo sila. Pero pansinin niyo sinabi sa kanya ng Diyos, verse 10. But if thou fear to go down, go thou with Purah thy servant down to the host. So ibig sabihin, sabi ng Bible, sabi ng Diyos sa kanya, o sige, pumunta ka na doon. Okay? Pero kung natatakot ka, okay, siguro sabi sa isip-isip ng Diyos, wala akong tiwala talaga kay Gideon eh. Pero kaya sasabihin ko na to, kung natatakot ka, magpasama ka. Okay? Kasi hindi mo gagawin to na mag-isa eh. Di ba? Verse 11, anong ginawa niya? And thou shalt hear what they say, and afterward shall thine hands be strengthened to go down unto the host. Then went he down with Purah.
his servant unto the outside of the armed men that were in the host. Sinabi na sa kanya ng Diyos, makukuha mo na yan. Pero kung natatakot ka, just in case natatakot ka, sumama ka kay Purah. Here's the thing, okay? Nawala ba yung takot ni Gideon pamunuan, yung 300 soldiers, sa pamamagitan ng dalawang miracle na binigay sa kanya ng Diyos ng Judges chapter 6? Hindi. Bakit? Kasi si Gideon, puro na lang siya assurance. Now, he went and fought a great battle, nanalo sila sa 300, with the 300 soldiers of God. Okay? At nanalo sila doon. But here's what I'm saying is, mananatili ka pa rin takot. Kasi si Gideon, kahit na pinangakuha na siya ng Diyos, alam niyo minsan, ito yung problema sa takot eh. Ang problema sa takot, mga kapatid, is minsan hindi natin na-appreciate kung ano ang meron na ibinigay sa atin ng Diyos, yung palaging sinasabi ng Diyos, dahil takot tayo. Di ba sabi na nga ng Bible, I will be with thee until the end of the world. Amen. Pero anong maraming Kristiyano, takot pa rin mag-soul winning? Di ba? Pinangako na nga sa atin ng Diyos na sasama ako sa inyo hanggang sa dulo ng mundo, okay? Sasamahan ko kayo sa paghahayag ng salita ng Diyos. But here's the thing, marami pa rin tao takot sa pag-soul winning. Alam niyo kung bakit? Kasi palagi po tayo naghahanap ng assurance. And what I'm saying is not na sirain natin yung buhay natin or magplano tayo ng pangit para sa buhay natin. But what I'm saying is that we should control ourselves na wag palaging maging assurance. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman natin sigurado kung ano magkakaroon sa kinabukasan eh. Di ba? Punta po kayo ng Ecclesiastes chapter 9. Sabi ng Proverbs chapter 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po natin sigurado kung ano yun sa kinabukasan. Yung certainty po, yung uncertainty palaging nandiyan dyan eh. Hindi siya mawawala. And tingnan yung sabi ng Bible sa Ecclesiastes chapter 9 verse 11, I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happeneth to them all. For man also knoweth not his time, as the fishes that are taken in an evil net, as the birds that are caught in a snare, so are the sons of men snared in an evil time, when it falleth suddenly upon them. Ano sinasabi ng Bible? Sabi ng Bible, hindi porket mabilis ka, pwede ka ng mangarera. Sabi ng Bible, the race is not for the swift. Neither sabi ng Bible na kung ikaw ay malakas, okay lang na lumaban ka. Okay? At sinasabi ng Bible na hindi porket matalino ka palagi kang hindi ka na magugutom. Okay? Bakit? Kasi chance and time happeneth to us all. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, hindi po guarantee sa atin na palagi po tayo magsasucess. Okay? In fact, ang guaranteed sa atin is may mga bagay na hindi. Kasi alam nyo kung guaranteed na lahat ng bagay, bakit pa natin kailangan ng pananampalataya? Diba sabi nga ng Bible, ang bagay na nakikita mo, hindi mo na kailangan ng pananampalataya. Hindi mo na kailangan umasa sa mga bagay na nakikita mo na. So kung ang lahat ng bagay assured para sa atin, well, hindi natin kailangan ng pananampalataya, right? Balik na kayo ng 1 Kings chapter 18. 1 Kings chapter 18. Si Obadiah, ang problema sa kanya is gusto niya na palaging sigurado. Pero dapat natin mo dawan, there is a certainty of uncertainty. May mga bagay na hindi po talaga natin kayang alamin. Tingnan natin yung pangalawang character, si Ahab. Okay? Ano ang problema kay Ahab? Okay? Or ang example dapat natin matutunan kay Ahab. 1 Kings chapter 18 verse 17. And came to pass when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, art thou he that troubleth Israel? So interesting sa akin mga kapatid, nung nakita sila ni Elijah, ang unang tanong ni Ahab kay Elijah, ikaw ba itong naninira or nagkakos ng trouble sa Israel? And he answered, I have not troubled Israel, but thou thy father's house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Baalim. Now therefore send and gather to me all Israel unto Mount Carmel, and the prophets of Baal 450, and the prophets of the groves 400, and which eat at Jezebel's table. So Ahab sent unto all the children of Israel, and gathered the prophets together
onto Mount Carmel. Now, itong problema, gusto ko maunawaan po ninyo na during confusion, during unstable times, during mga bagay na, or mga panahon na hindi, hindi komportable, minsan, mahirap pong tingnan kung ano po ba talaga yung mga nangyayari. What I mean is, minsan, there are confusion during unstable. Like, for example, Ahab. Right? Pag tinignan nyo, ang tingin ni Ahab, si Elijah ang problema. Okay, ang question, si Elijah ba talaga ang problema? Okay? It's sort of like parang, di ba, dito sa Pilipinas, anong palaging reklamo ng mga tao? Grabe naman sa Pilipinas, sobrang traffic. Tapos sisisihin nila, sino sisisihin nila? Kasi problema ng gobyerno, problema ng ganito, problema ng ganyan. Hindi nyo sinisisi yung mga taong nagpo-prosesyon na mga walang kwenta nilang santo na nagpapatraffic. Di ba? I mean, what in the world? O hindi, kasi dapat nire-respeto natin yung mga santo. No, sila ang dahilan ng traffic sa Pilipinas. Okay? Alam niyo kung bakit ma-traffic sa Pilipinas? Kasi maraming prosesyon. Oh, wag niyo akong simulan. Di ba sa Nobeleta, nung May 1? I mean, it's weird to me na ipapasara niyo yung buong kalye para sa isang santo na hindi naman nagsasalita. What in the world? Tapos sasabihin, hindi, ang problema talaga sa Pilipinas ang gobyerno. No, you're just confused, friend. Hindi problema sa Pilipinas ang gobyerno, hindi problema sa Pilipinas ang tao. Ang problema sa Pilipinas is yung false religion na patuloy na etong mga katolikong simbahan na to, yan ang problema sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nagsusoul winning tayo, especially dyan sa Gentry, di ba? Yung city hall nila, tabi yung katoliko. Pag nagsusoul winning kayo dyan, ang ingay. Magsusoul winning ka, tapos sa simbahan, ama namin sumasalangit ka. Di ba? Paano maiintindihan yung kinakausap mo? Yun yung problema. Hindi po, even here, di ba? Hindi naman talaga ang problema si Elijah eh. Ang problema, yung 400 prophets of Baal, na problema ba ni Elijah na sobrang sama ng bayan niya, kaya ginudge sila ng Diyos? Hindi. Ang problema, si Ahab. And alam niyo ang problema? Yung hypocrisy. Kasi minsan alam niyo yung problema, yung tao, i-judge niya yung kapwa niya tao, pero ginagawa niya pa rin yun. Like for example, si Ahab. Di ba? Sabi niya, ang problema si Elijah, but eventually, ang problema rin, di ba? Punta po kayo ng Matthew 23. Matthew 23. Sabi ng Matthew 23, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead man's bone, and of all uncleanness. Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, because ye build the tombs of the prophets and garnish the sepulchres of the righteous, and say, if ye had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them that in the blood of the prophets. Wherefore, ye be witnesses unto yourselves that ye are the children of them which killed the prophets. Fill ye up then the measure of your fathers, ye serpents, ye generation of vipers. How can ye escape the damnation of hell? And what I want to show you, mga kapatid, is Jesus Christ is rebuking yung mga hipokrito, mga Pariseo at mga Sadducees sa kwento po na to. Bakit? Kasi nagbumuka po sila mga banal, pero hindi po sila mga banal. Okay? Alam nyo, bigyan ko kayo ng example kung bakit napakalaking problema nito sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Kasi meron pong mga artista sa Pilipinas na banal-banalan, okay? Tapos, mga bading, Boy Abunda, okay? Excuse me, Boy Abunda, wag mong sasambitin yung pangalan ng Diyos kung bakla ka rin naman. Okay? Kasi it doesn't make any sense. Kaya ngayon tuloy, alam niyo yung problema sa Pilipinas? Ito, bigyan ko pa kayo ng problema sa Pilipinas. Katoliko ulit, di ba? Anong religion nila? Anong ginagawa nila sa simbahan nila? Nagsisimba sila linggo-linggo. Bigyan niyo ako ng Katoliko na naintindihan ang sermon ng pari nila. Show me! Probably meron, pero most ng Katoliko, pumasok sila sa simbahan nila, ang naiintindihan nila is yung ritual, hindi yung sinabi ng pare.
Okay? And here's, paano ko nalaman? For the first 20 years of my life, Catholic ako, friend. Okay, so alam ko na kapag nagsimba ka, wala ka nang kaya nga di ba nauso yung term na simbang tabi? Alam niyo yun? Bakit? Kasi marami mga tao, nagsisimba lang sa tabi. Wala naman sila. So ano nga, so paano naging problema yung Brother Chris? Eto na ngayon, naging Baptist ka. Di ba? Tapos nadala mo yung pagiging Katoliko mo na kahit nagsisimba ka, wala kang pakialam doon sa sinasabi ng preacher, okay? Kasi sa tingin mo, parang simbahan lang yun. Ay, wala namang pakialam mong gagawin ko eh. Hindi mo natututunang i-apply yung salita ng Diyos sa puso mo. Bakit? Kasi lumaki kang Katoliko at ngayon pinapractice mo pa rin yung pagiging Katoliko mo na okay lang na magsisimba ako pero hindi pa rin ako makikinig sa kung ano yung sinasabi ng preacher. Hindi ba problema yun? Problema yung mga kapatid. Kasi yung culture, ang pinapakita ko sa inyo ganito, ang culture po kasi natin embedded, as Filipinos ha, ang culture po kasi natin embedded sa pagiging Katoliko. At kung gusto po nating umasenso ang Pilipinas, okay, kailangan po nating palitan yung kultura na yon na embedded sa false religion, sa pagsamba ng mga anito-anita, okay, para po mawala yung sumpa ng Diyos sa lupa ng Pilipinas. Yun po dapat po nating gawin. As long as merong Santo Niño, yung ano yung sinunog, sinulog, o sinunog kasi, di ba? Hanggang may sinulog, hanggang may Piña Francia, hanggang may Nazareno sa Quiapo, hindi po uunlad ang Pilipinas. Kasi kahit anong tawag natin sa Diyos, susumpain tayo ng Diyos dahil sa mga anito na to. Okay? And ang problema niyan, kasi bakit konektado yun sa hypocrisy? Kasi pinopromote po to ng mga tao na akala mo banal-banalan. Hindi ba nakakainis yung pagiging ipokrito ng mga tao na to? Punta ko kay Isaiah chapter 5. Isaiah chapter 5. Pasensya na kayo, minsan lang tayo magkita kayo. Medyo mahaba po talaga yung sermon. Isaiah 5, verse 20. Sabi po doon, woe unto them that call evil good and good evil, and put darkness for light and light for darkness, but that put bitter for sweet and sweet for bitter. Woe unto them that are wise in their own hearts and prudent in their own sight. Ano sabi sa kanyang Bible? Woe unto them. And here's the thing. Alam niyo yung word na woe? Woe! Di ba? Yun, di ba? Woe! Right? And here's the thing. Akala niyo nakakatawa yun, pero kasi here's the thing. 3-letter word lang yan. Minsan, minamaliit natin yung word na woe. Kasi number one, hindi natin alam kung ano yung tamang translation sa Tagalog. Okay? Sabi nila, aba. Hindi ko naman talaga, alam niyo ba, sino ba nakakalam ng word na aba? Okay? Aba! Okay? Hindi ko alam. Okay? Pero, punta kayo ng last book in the Bible, Revelation. Pakitaan ko po kayo kung gaano kaseryoso yung word na woe. Okay? Kasi baka isipin nyo, Brother Chris, hindi naman ganun hindi naman ganun kalaking issue yung woe. Di ba? Kasi sabi ng Bible, woe unto them that call evil good and good evil. So, kaawa-awa kayo, kahabag-habag kayo, okay, kung ikaw, tumatawag ka na mabuti dun sa mga bagay na masasama, at kung tinatawag mo na masama yung mga bagay na mabuti. Right? Sabi doon, woe unto you, woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness. Di ba? Sa Matthew 23, sabi ng Bible, woe unto you, scribes and Pharisees. Right? So, kahabag-habag kayo mga Pariseo at yung mga Sadducees because of the fact na binigay niyo yung mga bagay na yun. Right? So, ang question, ano ibig sabihin ng woe? Right? Now, sa Bible, yung first 3 seals po, sa Revelation chapter, I believe 8, punta po ng Revelation chapter 8. Para lang makita niyo po to. Revelation chapter 8, sabi po dun sa verse 13, and I beheld and heard an angel flying through the midst of the heaven, saying with a loud voice, pansin niyo po to, woe, 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 to the inhabitants of the earth by reason of the other voices of the trumpet of the 3 angels which are yet of sound. Okay, so sabi niya, woe, woe, woe. Ano yung first woe? Basahin natin, chapter 9, verse 1. Sabi doon, and the 5th angel sounded, and I saw a star fall from heaven onto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of the great furnace, and the sun of the air, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit.
And there came out the locust, out of the smoke, locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. So, may mga pinakawalan daw na mga locust or balang, okay, na kasing kamandag ng mga scorpions, okay, alakdan, okay. Verse number 5, and to them it was given that they should not kill, but that they should be tormented 5 months, and their torment was as the torment of a scorpion when it striketh a man. And in those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. Namnamin niyo po yung verse 6. Sabi ng Bible, hahanapin nila yung kamatayan, pero hindi po sila mamamatay. Okay? Now, just for the sake of time, verse 7 to verse 11, okay, dinescribe po dyan kung ano yung mga balang na mag-aano sa kanila, na magto-torment. Okay? Bakit ko pinapakita sa inyo to? Pansin niyo yung verse 12. Okay? Sabi doon, one woe is past, and behold, there come two woes more hereafter. Isang woe pa lang yon. Wow! Di ba? Ngayon sasabihin niyo sa akin, maliit bang bagay yung woe? Okay? I mean, I'm just showing you mga kapatid, ito po yung punishment ng mga tao na, I'm not saying na equal yon sa punishment na makikita natin sa mga taong nagsasabi ng good or evil, good for evil and things like that. But what I'm saying is, ganun po kaseryoso yung Diyos kapag sinasabihan niya ng isang bagay, woe. Woe unto thee, woe unto the scribes and Pharisees, woe unto them. Di ba sabi ng Bible, woe unto Chorazin? Right? Woe unto Bethsaida. Bakit? Kasi yung mga bagay na nagawa sa kanila, ginawa sa Sodom and Gomorrah, sabi niya, dapat yung Sodom and Gomorrah na natili. Ganon katindi yung magiging punishment ng mga tao sa bayan na yon dahil nireject nila yung Diyos. Punta kayo ng 1 Kings chapter 18. 1 Kings chapter 18. Pangatlong character na gusto ko po makita po sa inyo, ipakita sa inyo is yung mga tao. 1 Kings chapter 18, verse 21. At ito na po actually yung climax ng chapter kasi nandito na po makikita po natin yung laban po ni Elijah with the 450 prophets of Baal. Pero makikita po natin dito, no sila po ay bago po sila magtuos, may interesting question dito si Elijah. Sabi po sa verse 21, and Elijah came unto all the people and said, how long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. And makikita natin dito mga kapatid, ang challenge ni Elijah, kasi yung mga tao before, okay, sa laban po na to, meron silang tinatawag na decision paralysis. Bakit? Kasi hindi sila makapag-decide. Di ba? Sabi ni Elijah, how long halt ye between two opinions? Bakit kayo nagsiserve kay Baal or bakit kayo nagsiserve sa Diyos? Kung ang Diyos ang tingin nyo talagang Diyos, di siya paglingkuran nyo. Kung si Baal ang tingin ninyong Diyos, bakit hindi kayo maglingkod kay Baal? How long halt ye between two opinions? Sabi ni Elijah. And, pag tinignan nyo doon, sabi doon sa last part ng verse, hindi sumagot yung mga tao. The people answered him not. Bakit? Kasi hindi sila makapag-decide eh. Verse 22, and then said Elijah unto the people, even I only remain a prophet of the Lord, but Baal's prophet are 450 people. Let them therefore give us 2 bullocks, and let them choose the one bullock for themselves, and cut it in pieces, and lay it on wood, and put no fire under. And I will dress the other bullock, and lay it on wood, and put no fire under. And call ye on the name of the Lord your God, and I will call on the name of the Lord. Call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord, and the God that answered by fire, let him be God. And all the people answered and said, it is well spoken. Yeah, magandang idea yan, Elijah. Sige, maglaban tayo, magpasikatan tayo, yung bolok, yung karne, yung baka, na susunugin sa pamamagitan ng apoy na walang magsisindi sa kanya, siya talaga ang tunay na Diyos. Okay, number 1,
let me just say this, it's a stupid thing na gawin. Why? Kasi kahit hindi matalo po si Elijah, Diyos pa naman yung Diyos, okay? Hindi naman porket pag natalo si Elijah sa laban na to, si Baal na talaga yung Diyos, okay? What Elijah is doing is Elijah is just showing them na hindi talaga dapat alam niyo yun, hindi dapat talaga sumamba kay Baal. Pero punta kayo ng 1 Kings chapter 19, yung kabilang chapter po. Kasi what's interesting about this is, basahin na lang po natin yung verse 18 for the sake of time. Pag tinignan niyo po ang setup nung panahon na yon, sabi ng Bible, this is God speaking by the way to Elijah. Sabi, I have left me 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him. Sabi ng Bible, merong 7,000 na tao na hindi pa lumuluhod kay Baal. Okay, pero pag tinignan niyo sa 1 Kings chapter 18, ilan ang lumalaban kay Baal? Isa lang. Sino? Si Elijah lang, right? Bakit? Kasi hindi makapag-decide yung mga tao. Okay, balik kayo ng 1 Kings 18. Basahin natin yung verse 25. And Elijah said unto the prophets of Baal, choose you one bullock for yourselves, and dress it first, for ye are many, and call on the name of your gods, but put no fire under. And they took the bullock which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered, and they leaped upon the altar which was made. And it came to pass at noon that Elijah mocked them and said, cry aloud, for he is a God. Either he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he sleepeth and must be awake. So in short po, no, ginawa nila lahat ng bagay na dapat nilang gawin. Para sana, supposed to be, sunugin ni Baal yung baka, but unfortunately, hindi nangyari yon, right? Okay. Ang timing po, after po nun, si Elijah na. Okay? Verse 30. Let's jump down to verse 30 kasi medyo marami pa po akong kailangan cover. Okay. 1 Kings chapter 18 verse 30. Sabi po doon, and Elijah said unto all the people, come near unto me, and all the people came near unto him, and he repaired the altar of the Lord that was broken. Ito po yung gusto ko pong ipakita sa inyo patungkol po sa mga tao. Kasi gusto ko pong ipakita sa inyo, number one, na yung mga tao, hindi po sila makapag-decide. Tama? And hindi po sila makapag-decide, pero hindi po nila naiintindihan na sila po ay importanteng bahagi ng ministry ni Elijah. Kasi sabi doon, sa verse 30, and Elijah said unto all the people, come near unto me. Okay? Imagine niyo, kung hindi lalapit yung mga tao kay Elijah, hindi po lalabas yung milagro na ginawa ni Elijah sa kanila. Okay? Bakit? Kasi may mga tao, hindi nila alam kung ano ang purpose nila sa loob ng church. Alam niyo yung mentality na, ay, member lang naman ako eh. Hindi naman ako importante sa church eh. Okay, hindi naman ako importante, wala namang makakapansin sa akin kung magsisimba ako o hindi. Hindi po totoo yun. Okay? Ang problema doon, mga kapatid, is hindi kasi ninyo naiintindihan kung ano ba ang bahagi ninyo sa simbahan. Punta kayo ng 1 Corinthians chapter 12. Okay, 1 Corinthians chapter number 12. Pagkatapos po ng 1 Corinthians chapter 12, babalik po tayo ng 1 Kings 18. Tapos, magkuklose po tayo ng James chapter 5. Konti na lang po ito, matatapos na po tayo. Okay. Mga 1 hour pa. De joke lang po. Sorry. Bihira kasi tayo magkita. Okay, but anyways, 1 Corinthians chapter 12. Okay. Sabi po ng Bible, for as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit we are all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been of all made to drink into one Spirit. For the body is one member, but is not one member, but many. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, and is it therefore not of the body? And if the ear shall say, I am not of the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? Verse 18, importante po ito, but now
hath God set the members, every one of them in the body, as it hath pleased them. And if they were all one member, where were the body? But now they were many members, but yet but one body. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. So ano pinapakita ng Bible? Pinapakita ng Bible is that ang church ay isa pong katawan. Okay? We are consist of many members. And particular in verse number 18, kasi sabi po ng Bible that God set the members, every one of them, in the body. So sinasabi ng Bible is the fact na nandito kayo, hindi dahil gusto nyo lang, kundi dahil inilaan talaga ng Diyos na kayo ay maging bahagi ng Soul Winning Baptist Church dito po sa Cavite. Now, let me just make this clear, okay? Kasi ito po yung gusto ko po, kaya ko po ito pinreach actually yung sermon na to because of this idea, okay? Kasi tayo po ay isang church ministry, okay? What I'm saying is, ang gawain po na to, kaya po ito sinimulan, is because of the fact that we are aiming na magkaroon po ng church dito po sa Cavite, okay? Bakit yung Brother Chris kailangan ng church sa Cavite? Meron ka naman church sa Cainta. Di ba? Bakit nga ba natin kailangan pumunta ng Cavite? Okay, bakit ba natin kailangan magkaroon ng church sa Cavite? Pwede naman tayo pumunta lahat sa Cainta. Tama? Di ba? Well, kung ayaw ninyo bumiyahe, talaga magagawa. Pero, di ba, travel, pwede namang biyahihin eh. Yun ang point ko. Di ba, pwede naman tayong bumiyahe. Ginagawa nga namin every Sunday yun eh. Nakakapagod nga lang, yeah. Okay, pero doable. Tama? Pero bakit kailangan nyo ng church sa Cavite, Brother Chris? Kasi, here's the thing. Pag tinignan nyo po yung Acts, yung first chapters ng Acts, napaka-successful nila, di ba? 3,000, tapos nagdagdagan sila ng 5,000, and things like that. Pero silang fellowship, and things like that. Pero anong ginawa ng Diyos? Nag-send ng persecution para mahati yung church. Alam niyo kung bakit? Kasi yes, maganda na meron tayong church. And here's the thing, what I'm saying is, the best church Cainta. Tama? May fellowship, may soul winning, good preaching, good people, great preacher, everything. Right? Wala ka na pwedeng ipula dun sa Cainta kasi ano yun, powerhouse eh. Pero alam nyo ako, ang perspective ko, kung mananatili na lang ako sa Cainta, yes, magiging masaya ako. Kasi, here's the thing, friend, may mga kaibigan din po kami sa Cainta. Okay? And alam nyo, nakakatawa doon, minsan sinasabihan na, balik na lang kayo sa Cainta. Di ba? Okay, dito na lang kayo, stay na lang ulit kayo dito sa amin. Alam niyo kung bakit namin hindi ginagawa yon? Kasi sa amin, kailangan, kung ano man ang meron ng Cainta, kailangan ma-duplicate natin yun dito sa Cavite. Okay? Yun ang nasa isip ko. Bakit? Kasi kailangan, hindi lang kailangan, di ba, sinabi ko na nga sa inyo, ang problema sa Pilipinas is yung culture natin. Ito mga kapatid ang nasa isip ko. Sasabihin ko na po sa inyo, para mabago natin yung culture na yon, okay, kailangan nating palitan yung simbahan. Okay, what I mean is yung church system natin. Bakit? Kasi dito sa Pilipinas, ang simbahang Katoliko kahit sa ang kanto meron eh. Diyan nga, di ba sa kanto dyan, meron. Di ba? Okay? Kailangan nating palitan yun. Para mabago natin ang kapalaran ng Pilipinas, mga kapatid, kailangan kung gaano kadaming simbahang Katoliko meron dito sa Pilipinas, dapat ganun din kadaming Baptist churches ang meron sa Pilipinas na nagsosoul winning, nagpapahayag ng katotohanan, and ang idea ko para magawa natin yon, kung ano ang meron sa Cainta, kailangan i-duplicate natin dito sa Cavite. Okay? That's the only way para mabago natin yung culture ng mundo. No, hindi ko kaya mag-isa yon, pero I'm willing to do my best and do my part to help that cause whatever it takes. Kaya nga kahit sinasabi nila, balik na kayo sa Cainta, hindi po pwede kasi bakit may ministry dito sa Cavite? Okay? And here's what I'm saying, okay? Kasi especially katulad karamihan sa atin, or yung iba sa atin nag-stay dito sa Cavite. So probably wala kayong choice. Brother Chris, we're stuck up with you, okay? Kasi hindi mabababa si Pastor Stucky dito, di ba? Pero yung mga kapatiran natin na meron sa Cavite at saka sa Manila, let me just say this, okay? Ako sinabi ko na rin po ito kay Pastor Stucky, okay? Kung ako po ang tatanungin, unless dito talaga kayo sa nakatira sa Cavite, ha? Okay?
kung dito kayo nakatira sa Cavite, syempre wala kayong choice eh. Okay? Pero kung hindi kayo dito nakatira sa Cavite, okay, ito lang sasabihin, ito po gusto ko mumunawan ninyo. I want, kung ako po ang tatanungin ninyo ha, ayoko pong umalis kayo ng Cainta. Okay? Bakit? Kasi kailangan mag-strive yung Cainta. Hindi po pwede na mahahati yung Cainta tapos mag-start ng church sa Cavite, sa Laguna. Kailangan yung mga members sa Cainta manatili po doon. Okay? Now again, this is your decision. Okay? Kasi may pros and cons po yan. Pag nasa malaki kang church, hindi ka naman ang ministry mo, soul winning, fellowship, di ba? Okay? Kung gusto mo mag-gitara, probably may kahati ka kasi maraming gitarista doon. 3 gitarista doon eh. Okay? Kung gusto mo Bible reading, may Bible reader doon. I mean, lahat ng ministries meron na sila ron. Meron nang umuokupa. Dito sa Cavite may mga opportunities tayo. Right? Pwede kang mag-gitara, kailangan ng Bible reader, kailangan ng song leader, okay, kailangan ng preacher and things like that. I mean, gusto ko one day magkaroon tayo mga kapatid ng, ginagawa sa Manila, school preaching, di ba? Kailangan ng mga tao, I mean, isipin niyo paano kapag si Brother Mark bigla nagkaroon ng schedule sa Cavite, sino pupunta dun sa school preaching? Lahat tayo may trabaho, di ba? Hindi ako po pwede. I mean, gusto kong magkaganon tayo, pero paano natin gagawin yon? What I mean is, wala tayong tao, right? So we need people. Pero gusto ko tumaunawaan po ninyo mga kapatid. Kung kayo po ay sa Manila, okay, I don't want you to change your lumipat, mag-move dito sa Cavite para lang sa Soul Winning Baptist Church Cavite. Okay, what I'm saying is, okay, kailangan magkaroon tayo ng home church. Kung saan yung puso ninyo na maglingkod, doon kayo maglingkod. Okay? Kasi tandaan nyo, bahagi kayo ng katawan. Papayag ba kayo na yung bitukan ninyo nasa ibang lugar? Di ba hindi? Okay, what I'm saying is, kung ito ang lugar na gusto ninyong paglingkuran, have a vision for this church. Okay? Bakit? Kasi bahagi kayo ng katawan na to. Hindi lang po ako ang pinaka-importante. I mean, sabi ko nga sa inyo, pareho lang po tayo ng status. Hindi po ako pastor, remember? Hindi po ako ordained. Hindi po ako evangelist. Makapal lang talaga yung mukha ko para magsalita ng ganito, okay? Pero kasi, importante yun eh. Kailangan natin maunawaan to. Na kung ito ang gusto ninyong church na paglingkuran, you should put your efforts para ma-establish itong church na to, because this is where you believe God put you. Ulitin ko, mahal ko ang Cainta. Okay? Bakit? Kasi doon kami, kaya naman namin pumunta doon. Okay? Pwede naman kaming doon na lang. Okay? In fact, nandun na nga kami. Di ba? Alam niyo, bago kami mag-move ng Cavite, kung saan kami galing, nakatira po kami 5 minutes away sa church building nung nasa Pasig pa. Hindi namin kailangan mag-tren, hindi namin kailangan mag-tricycle, hindi namin kailangan mag-jeep. Kahit maglakad kami, makakapunta kami ng church. Ganon kami kalapit before sa Soul Winning Baptist Church sa Manila. Bakit kayo lumipat, Brother Chris? Dahil po dito. Okay, dahil we believe that this is where God is leading us to serve Him. Okay? And so, therefore, ang hinihiling ko lang sa inyo mga kapatid is that kung ito ang tingin ninyo, dito kayo tinatawag ng Diyos para maging miyembro, para maglingkod, ariin nyo. Kasi minsan alam niyo yung problema? Ang problema minsan, kapag kayo mismo double-minded, sa Cainta ba ako or sa Cavite ako? Saan ba talaga ako? Okay? Decide. Kasi sa akin mga kapatid, there's no problem. I would rather see you thrive sa Cainta kung doon ang tingin ninyo na kayo talaga kailangan maglingkod sa Diyos. Okay? Kasi alam nyo, at the end of the day, gusto ko maunawaan nyo to, at the end of the day, hindi po ako ang magtatayo ng church na to. Okay? And here's the thing, I didn't depend on anybody para maging influential sa pagtatayo or pag-establish ng gawain na to sa Cavite. Alam niya ni Pastor Stocky, sinabi ko sa kanya yan. Okay? Sinabi niya sa akin nung before na, just for the record, sinabi niya sa akin to before na magiging okay kayo kapag bumalik si na Juno.
Tapos nung dumami na tayo, sabi niya sa akin, pwede mo nang kalimutan si Juno. Sabi ko sa kanya, never kong binilang si Juno. Okay? Never akong nag-rely na bumalik si Juno. Okay? And I'm just saying this, wala akong ill towards kay Juno. Okay? What I'm saying is, okay, hindi ako nag-rely na sana bumalik na, I don't have that attitude na sana bumalik si Juno para dumami yung tao sa Cavite. Okay? Na sana bumalik si ganito para dumami yung tao sa Cavite. Hindi po ako nagkaroon ng ganong mentality. Alam niyo kung bakit? Kasi at my heart, alam ko na hindi ako ang gagamitin ng Diyos para dumami itong church na to. Not even you. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi ni Jesus Christ, I will build my church. So kung ito ay church ng Diyos, church ni Jesus Christ, si Jesus Christ ang magbubuo nito, hindi ako. Kaya nga makapal yung mukha ko, mga kapatid eh. Okay, kaya makapal yung mukha ko mag-preach kasi kahit ma-offend kayo sa preaching ko, wala akong pake. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman ako magtatayo ng church. So, hindi ako si Benny Abante, okay, na magsasabi, tingnan mo yung ginawa ko for 40 years. Ang laki-laki na ng building ng church namin. Hindi po ako ganun. Ang akin is that I am only willing to serve God sa purpose na kaya ko. Ano bang kaya ko? Kaya ko mag-preach. Kaya ko mag-song lead. Kaya ko yung mga bagay, kung saan ako gagamitin ng Diyos. And you know this, sinabi ko na po to sa iyo, wala akong pakialam kung sa Kaintaman ako o sa Bicol ako. Pag sinabi ni Pastor Bukas na, Chris, kailangan ka sa Bicol. O di sa Bicol. Pag sinabi ni Pastor sa akin na, Chris, kailangan ka dito sa Kainta. Sa Kainta ako. Kung saan ako i-lead ng Diyos na mag-preach, I will serve God. Kasi isa lang po ang sigurado ko sa buhay ko. Ano man ang mangyari sa buhay ko, I will serve God. And sana ganun din po tayo, magkaroon din po tayo ng ganung mentality na kahit anong mangyari sa buhay, saan man kayo mapunta, okay? Saan man kayo mapunta, you will serve God. Kasi importante po and here's the thing, pag nag-serve po kayo sa Diyos, okay, just to make this clear, okay? Pag nag-serve po kayo sa Diyos, wag po kayo magkaroon ng attitude na kaya niyo po mag-serve sa Diyos nang walang simbahan. Okay? Ang pangit mong mentality, doon ako inis na inis sa mga taong save, tapos ang yayaman, hindi, kaya ko magsimba, kaya ko maglingkod sa Diyos ng mag-isa ko. Hindi mo magagawa yun. Okay? Hindi ko kailangan pumunta sa kaya mo, yung inis na inis ako doon sa mga tao na ang pangit ng church namin, yung pastor namin, repent of your sins. Tapos ayaw mo humanap ng church na alam mo yun, na gusto, na tama yung tinuturo. At gusto mong makinig at suportahan yung church na, tapos magrereklamo ka sa internet. Dude! I mean, hindi ko matiis yung mga ganong klase ng tao na ang lakas-lakas magreklamo sa Facebook, ang lakas-lakas magreklamo sa social media, tapos wala namang ginagawa sa buhay nila para magpunta sa simbahan. Kailangan po ang church para po makapaglingkod kayo sa Diyos. Balik kayo ng 1 Kings 18. Tapusin na po natin ito, nagugutom na rin po ako. Pero alam nyo, dapat example po natin is katulad po ni Elijah. Okay? Kasi si Elijah, kahit na po, tingnan nyo po yung audacity ni Elijah. Diba? Ang ginawa niya, just to summarize, basahin nyo na lang po yung the rest of the chapter, binasa natin siya kanina umaga. Okay? Sabi ng Bible, 4 na beses binasa. Okay? Kita nyo yun sa verse number 33. Okay? Sa bandang dulo, fill 4 barrels with water and pour it on the burnt sacrifice and on the wood. And he said, do it the second time. They do it the second time and do it the third time and they do it the third time. So 3 beses binasa 4 na barrel. Okay? Tapos sabi niya, susunugin siya ng apoy ng Diyos. Okay? And this is what I want you to understand. Yung faith, opposite po ng fear. Okay? Si Obadiah, takot. Kanina sa sermon, di ba? So first point. Si Elijah, sobrang taas ng pananampalataya niya. Sabi niya, sige, basain niyo. Di ba? Counterproductive eh. Kung gusto mong masunog yung baka, huwag mong basain. Siya, hindi, sige, basain niyo. Sige, basain niyo pa. Sige, basain niyo pa. Okay? Kasi, bakit? Confident siya. Bakit? Mayroon siyang pananampalataya eh. And here's the thing, probably because of the fact na napatunayan niya yun, dahil nung unang beses siya nanalangin, 3 years hindi umulan. So parang ako, kahit naman ako confident, di ba? Pero alam niyo kung bakit
ano yung dapat nating matutunan doon? Na kapag tayo natatakot mga kapatid, kailangan natin ng pananampalataya. Tandaan niyo yung mga binigay na sa inyo ng Diyos before. 'Di ba? Pag natakot kayo at di ko naman sigurado kung talagang mangyayari to, edi isipin niyo yung mga benefits at saka mga blessings na ibinigay sa inyo. Sabi nga ng Bible, 'di ba? Count your blessings. Right? Last place po tayo ng James chapter 5. Doon po tayo matatapos. James 5. Elias, verse 17. Elias is Elijah po, was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that he might not reign, and it rained not on the earth for the space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth bring forth her fruit. Anong gusto kong pakita sa inyo mga kapatid? Si Elijah, siya po ay, sabi ng Bible, tao lang. Hindi po siya superhero. Okay? Pero ang ginawa niya, gumawa siya ng sobrang laking milagro. Bakit? Nagawa niya yun because of the fact na siya ay stable sa kanyang pananampalataya. He's stable. Ano man ang mangyari. I mean, imagine niyo yung audacity na, sige, basain mo! Basain mo! Sasagot ang Diyos. And ang gusto ko pong matutunan po natin mga kapatid sa preaching po na to is, kahit anumang mangyari sa buhay ninyo, isa lang po ang sigurado, God will come through. Kung hindi sumagot ang Diyos sa panalangin niyo, ibig sabihin meron siyang purpose para sa inyo. Okay? Ang kailangan lang natin gawin is patuloy naman. Here's the thing, kapag nanampalataya po kayo, pag nagtiwala kayo sa Diyos, sabi ng Bible, be faithful unto death. Okay? Maging faithful po tayo hanggang sa mamatay tayo. Hindi na baling mahirap ka. Okay? Hindi na baling, alam mo yung minsan kasi pag nakakainis pag minsan yung pinagpapala pa ng Diyos yung nakikita mo, yung pinagpapala pa ng Diyos yung mga corrupt and things like that. Makikita mo sa social media minsan, buti pa si Bato, hindi nagtatrabaho, sumusweldo. Okay? Saan naman pupunta si Bato? Okay? Isipin mo nga yun. Di ba? Hindi po importante kung ano yung pera na meron ka or kung ano man yung pinagdadaanan mo. Ang importante is yung stability mo to serve God in your life here on earth. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat sa araw po ito na pinagkaloob po sa amin. We know, Lord, na kayo nga patuloy yung came through sa amin. Help us, Lord, to apply the sermon in our lives. Kayo nga, Panginoon, patuloy na maluwalhati sa amin po mga buhay. In Christ's name I pray. Amen.